So yan mga kabikers, kumusta kayo? Samahan niyo naman akong gumawa nitong aking bestseller na Melted Spanish. Kita niyo mga kabikers, napakadami. Kita niyo naman yung hitsura ng ating Melted Spanish at napakabinta niyan dito sa atin mga kabikers. Dahil napakasarap na lalo na pag bagong luto. At huwag kayong mag-alala kasi kahit mabukasan pa yan siya, malambot talaga yan siya mga kabikers. Yan, napakasarap. Pwede talaga siya, lalo na ngayon medyo umuulan. Partner natin pwede sa kape. So yan mga kabikers, bago tayo mag-umpisa ay silipin muna natin yung munting kaganapan yung nangyari kanina habang nagagawa tayo ng tinapay. So ayan, ngayon ay 12:30 ng tanghali at biglang dumating yung deliver natin. Yan, nagpa-deliver tayo ng harina, asukal, at sa iba pang mga gamit natin sa bakery. Dahil alas 12 na nga, halos mapuno na yung isang estante natin. Ito naman yung kabila is buns pa lang. So yan mga kabakers, dito mag-umpisa na nga ako maggawa ng ating palaman ng Melted Spanish. Kita nyo merong harina, kalahating kilo or 500 grams. Tapos naglagay din tayo ng sugar, 500 grams. Tapos naglagay din tayo ng margarine, 500 grams. So yan nga mga kabakers, ang sekreto niya para maging melted, no? Yung ating Spanish. Kailangan pantay yung palaman natin sa yung mga ingredients na gagamitin natin. Minsan kasi mga kabakers, nagtitipid tayo yung margarine. Minsan 1/4 ang nilalagay natin tapos tinadaglagan na ng tubig. Pero okay naman yon. Pero para sa akin, mas masarap para talaga pag hindi mo siya tinitipid. Ganito yung magiging itsura ng ating palaman. Pero kung gusto naman nyo, may iba pang pamaraan ng pagtimpla ng palaman dito. Tinawag ko naman siya na sweet butter lang or margarine. Ang gagamitin doon is margarine lang at saka asukal, bali paghaluin mo lang. Dito kasi kaya ito yung shiner ko kasi ito yung bestseller ko dito. At sa napakadaling gawin at kailangan natin madaling gawin kasi alsado na nga yung aking ado. Ayan, pero 25 grams lang yan dahil pinakahuli ko siyang ginawa. Naabutan na ako ng alsa kasi marami tayong ginawa. Siya yung huli, kaya yung medyo malaki na siya mga kabakers. Kaya nagpatuloy na tayo sa pagbabalot ng ating Spanish. Ganyan lang siya kadali or meron pa dyan mas mabilis. Sa atin, ganyan lang ginawa ko. Individual lang, paisa-isa. Ayan. Pwede naman sabay-sabayin. Kaya lang ako dyan, sanay ako dyan sa ganyan lang. Individual lang nagawa kasi parang pabor sa akin yung ganyan. So ayan mga kabakers, sasamahan nyo lang ako matapos ng video na to. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutan like, share, subscribe na din kung magustuhan mo tong video natin. So patuloy lang tayo, medyo kumati yung lalamunan natin mga kabakers. Yan, patuloy tayo sa pagbabalot, no? Marami-rami kasi itong babalotin natin. Yan, kasi ito nga talaga, yung sinabi ko, ito yung pinaka-bestseller ng tinapay dito sa bakery namin. Yung iba mabibinta rin naman, ibenta sila kaya ng mga pandikoko, yung cheese roll natin. Pero ito talaga, iba siya kasi umaabot tayo dito hanggang 8 tray or siyam. Yung ano naman, yung iba hanggang 4, 3, ganun, or 5. So ayan mga bakers, nailagay ko na nga siya dyan sa breadcrumbs natin. Pagkatapos ay ilalagay naman natin siya dito sa ating malinis na tray. Yan. Sinalansan ko lang siya dyan. So ayan. Yan, patuloy natin sa salansan. Ganun lang. Napakadali lang mga kabakers. Iba-iba pala yung paggawa ng Spanish, no? Kasi dati na rin nagtrabaho tayo sa mga bakery.
meron talaga palaman ng Spanish na minsan medyo matigas. Kasi nga, gaya ng sinabi ko, tinitipid sa sangkap. Kasi ang tamang paggat gawa talaga ng palaman ng Spanish or pilig, kailangan talaga yung pantay yung mga ingredients na gamitin para mas maganda yung outcome ng ating palaman. So yan mga ka-bakers, natapos na tayo magbalot. Yan na ang ating nabalot na Spanish, no? Kita nyo naman, bilangin nyo lang kung ilang tres siya. Yan. Tapos nandito na yung ating mga choco German, meron tayong cinnamon, cheese roll, ayan. Pandikoko. Yung pandikoko natin is 4 lang. Yung cheese roll, 4 na tray. Yung ensaymada naman natin at saka ibang mga tinapay na sa kabilang tray. Stante. Yan, pinalsa natin siya ng 3 hours at ito na siya nga mga bakers. Ganito lang siya kalaki. At lulutuin na natin to siya kasi nga nagsala na tayo ng mga iba pa mga tinapay. Bali, ito ang huli kong ginawa ay na kaya siya yun din huli kong isasalang. Kaya mainit na yung oven natin. Kung init na oven natin ay nasa 250 Celsius ang init bago natin isasalang na natin to dahil nga hapon na, no? Kailangan na natin itong may labas. After 15 minutes, ito na nga yung ating Spanish na luto na. Nakita nyo naman yung kanyang hitsura. Tsaka hindi ko na napakita lahat to dito na pagluto kasi yung iba na ilinabas ng asistante kasi bilihan na nga ng tinapay ngayon. So kailangan na natin siyang ilabas. Kasi alas 3 kasi dito. Pag alas 2:30, alas 3 dyan na mag-umpisa yung tao. Kaya kailangan na natin siyang ilabas mga ka-bakers, no? Natapos tayo kanina mga mag-aalaw na yun, mga 1:15. Tapos pinaalsa natin siya. Ngayon, alas 3 na. Kaya tamang-tama lang. So ayan mga ka-bakers, yan ang finished product ng ating melted Spanish. Sana nagustuhan nyo itong video. At kung nakatulong sa inyo, huwag niyo kalimutan like, share, subscribe.